Update po tayo sa harapan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at kapulisan. Sa gitna po yan ng paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. At live po mula naman sa Davao City, may ulat on the spot si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Connie, kasunod ng pagsiklab ng tensyon kagabi sa pagitan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at ng kapulisan. Isinara ang bahaging ito ng Carlos P. Garcia Highway dito sa Davao City sa harap mismo ng KOJC at ng Davao International Airport. Yan yung highway sa harap mismo ng KOJC compound at Davao International Airport. Major highway ang Carlos P. Garcia, kaya't malaking abala ang pagsasara sa mga motorista dahil kailangan nilang dumaan sa mga alternatibong ruta. Mahigpit ang ipinapatupad na seguridad at mga sasakyan lang ng kapulisan ang pinapayagan na makalapit sa KOJC compound. Sa harap ng KOJC compound, nagharapan pa rin ang manakayuman barricade ng mga pulis at ang mga miyembro ng KOJC, kabilang na ang kanilang mga heavy equipment na nakaharang sa daan. Kagabi, itinataboy ng mga miyembro ng KOJC ang patrol cars ng pulisya na nasa harap ng KOJC compound. Sa kabilang daan naman, mabilis na tinungo ng iba pang miyembro ang linya ng kuryente nang mabalitaang puputulin umano ang kanilang supply ng kuryente sa kasagsagan ng prayer rally. Bit-bit ang mga bakal na barikada, agad nilang binarikadahan ang highway. Nauna nang pinabulaanan ng Police Regional Office 11 na puputulin nila ang kuryente. Agad namang isinara ng airport security ang exit gate ng Davao International Airport dahil hindi na makadaan ang mga sasakyan. May mga pulis na nagtangkang pumasok sa barikada, ngunit sinalubong sila ng mga miyembro kaya't napaatras. Nagpatuloy ang pag-abante ng mga relihista, dala ang mga barikada hanggang hinarangan na ang highway papasok sa main entrance ng Davao International Airport. Agad na isinara ng mga otoridad ang gate ng airport. Walang sasakyan ang pinapasok, tanging mga pasahero lang ang pinapayagan. Kaya inireklamo ng mga nakausap nating pasahero ang mahabang lakaran, bit-bit ang kanilang mga bagahe. Tuyo po diri. Kanya, Ya may baktas may padung diri. Ako kay singot yan kay di mga sulod eh. Nag-spill over ang katong ilang sa side nila dinhi sa atong entrance gate. So again, necessarily to protect our facility. Umatras din kalaunan ang mga taga-KOJC at nabuksan ang entrance gate. Pero naging two-way traffic na ito. Isang lalaki naman ang pinagtulungang buhatin at isakay sa patrol car ng pulisya para isugod sa ospital matapos umanong mahimatay. Na-hold din ng mga pulis ang driver ng truck na ito na may kargang mga gulong na hinala ng pulisya ay susunugin. Nang inspeksyonin ang mga dalang gamit at ID, ito ay miyembro ng KOJC. Connie, Rafi, sa ngayon ay wala pang palatandaan na mapupull out ang kapulisan dito sa KOJC at sa ngayon ay hindi pa rin tiyak kung kailan mabubuksan ulit sa mga motorista itong highway ng Carlos P. Garcia sa harap mismo ng Davao International Airport at ng KOJC. Kaya inabisuhan ng Davao City International Airport ang mga pasahero na maagang pumunta sa airport upang hindi madelay at dahil sa inasahang mabigat na daloy ng trapiko. Sa ngayon ay nagsasagutan gamit ang kanilang mga speakers ang kampo ng kapulisan at ang kampo ng KOJC dahil nga kinakailangan na umano na madaanan itong Carlos P. Garcia Highway. Kaya wait and see tayo sa mga hakbang na gagawin ng bawat kampo. Connie. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.